Okay, balita muna tayo. Unahin muna natin. Dahil ngayon ay Sunday, July 27, birthday ng ating kasamahan na si Kenny Gacosta. Ayan, happy birthday, Ate Kenny. Ayan, Kenny Gacosta. And yung iba pa nating birthday, July 27, si Romy Enriquez. Diba? Ayan, happy birthday. And nakita ko yung mga post nila kahapon ata ang birthday. Si Martin Cabrera Yu, mga dati nating kasamahan yan. At saka yung asawa ni Ramsey Tirona na si Vernice, birthday din yan. Happy birthday po. At yung mga iba pang may birthday. Ayan, happy birthday. Ayan na. Malapit ang birthday mo si Ina Manzanares Ago. Hala pa. Ayan. Thank you, Kuya Ramil. 31 ang birthday ko. Ayan, thank you po. Ayan, thank you. Kala ko nakalimutan mo na eh. Happy birthday to me. Sige, balita na tayo. Siyempre, tag dito. Siyempre, yung update tayo doon sa pinsala ng bagyo. No? Umaabot na daw sa 1.1 billion pesos, Kuya Ramil. Ang pinsala ng manalasang sama ng panahon sa mga pananim sa agrikultura, 1.1 billion. Ang pinakamatinding tinamaan ay ang palay. Yan po yung ayon sa ulat ng Department of Agriculture. So mula po yan sa epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong, sinabayan pa ng habagat, kung saan kalahati ng mga napinsala ay mga palayan batay po sa paunang report ng Department of Agriculture. Sa report naman ng National Risk Reduction Management Council, doon nagsalita ang DA sa pamamagitan po ni Agriculture Undersecretary for Operations, Roger Navarro, na yung mga bagyo at habagat nakaapekto sa 45,408 na mga magsasaka at mangingisda, na pinsala ang 43,741 na ektarya ng lupain, and karamihan nga ay mga tinamaan yung taniman ng palay. And napinsala rin syempre yung ilang may mga taniman ng high value crops, mais at yung mga palaisdaan. So, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pabilisin ang pagbangon ng mga nasalanta, and sinabi rin ni Yusek Navarro na agad mamamahagi ang DA ng malaki-laki to, 653 million pesos na halaga ng butil ng mga hayop, fingerlings at iba pang mga inputs. No? And sana makarating sa mga dapat mabigyan, 'di ba, ng assistance dito sa mga kapatid nating na salanta. Samantala, ang National Food Authority nagpalabas na ng bigas, mahigit sa 43,000 bags ng bigas sa Region 1, 2, 3, 4, 5 at maging sa Region 12 at sa Metro Manila. And para mapabilis yung rehabilitasyon, kukuha ang DA mula sa Quick Response Fund, habang ang Agricultural Credit Policy Council ay naglaan na ng 400 million pesos na zero interest loans sa ilalim po ng Survival and Recovery Program o yung SURE program na yan. And ayon po sa DA, patuloy yung kanilang monitoring at asahan na mababago pa ang mga datos dahil may mga validations pa silang ginagawa sa field. And batay po sa pagtaya ng Philippine Crop Insurance Corporation, ang inisyal na bayad pinsala para sa mahigit 45,000 na naka-insured, no, na magsasaka
ay aabot sa 268 million pesos. And inatasan na rin ni Secretary Francisco Chulo Real Jr. ang lahat ng ahensya ng DA na mag-double time sa trabaho para matulungan yung mga apektadong komunidad. Okay. So, yung mga magsasaka natin. And weather update lang tayo. Lahat ng bagyo, si Emong, si Dante, ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Yung binabantayan na severe tropical storm or tropical depression, ngayon tropical storm na lang, si Crosa. Ito ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sana wag na siyang pumasok dahil over na tayo sa ulan. No? Madami na kaming ulan. Marami na kaming ipon tubig. Marami na kaming ipon tubig. So ayan, nasa labas na sila ng Philippine Area of Responsibility. Sa balita po or sa report po ng Pag-asa, ngayong linggo at bukas, ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, ang Occidental Mindoro ay makakaranas pa rin ng mga manakanakang pag-ulan dahil naman sa southwest monsoon o yung habagat. And the rest of Luzon, maging ang Western Visayas, Negros Island region ay magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkitlat. So, may mga areas pa rin tayo na mga may rain showers, makulimlim, no, dahil po sa habagat. Southwest monsoon na yung talagang umiiral sa atin. Kaya be ready pa rin. Wag mawawalan ng payong, kundi mababasa po tayo. Okay, sa iba pang balita, supply ng agricultural products sapat sa kabila ng panalalasa ng bagyo ayon po sa DA. So yan po yung tiniyak ng Department of Agriculture sa publiko na sapat ang supply ng agricultural products sa kabila ng milyong-milyon, actually billion na nga, na pisong halaga ng pinsala sa pananim. Ayon po sa DA spokesperson na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, nananatiling sapat ang supply ng palay at ng mga gulay dahil naging maganda ang ani noong nakaraang dry season. Ang nagiging problema na lang ngayon ay yung transportation. Diba? Yung transportation ng mga gulay natin. And bunsod nito, sinabi ni Asek de Mesa na kung magkakaroon man ng pagtaas ng presyo ng mga agriculture products, ito ay hindi dapat lalagpas sa 10%. Pero namalengke na ba kayo? Ang sakit sa ulo. Namalengke na ba kayo? So ako, medyo ang laki talaga ng itinaas ng presyo ng mga bilihin. Mamaya makikita nyo, siguro may doble, hindi lang 10 eh. No, mga nasa 20-30 pesos ang idinagdag sa presyo po ng bilihin. Buti nga may nabili pa akong talbos ng ampalaya. Akala ko wala akong mabibili. May nakita pa. May nabili naman ako. And marami pa namang talagang supply. Alam mo, ang wala akong nakita. Walang mabili sa palengke dahil sobra daw mahal. Dahil walang masyadong supply. Dahon ng sili. Oh. Dahon ng sili wala sa palengke. Mabuti na lang may tanim ako na sili. Ilang dahon nga lang. hindi madami. So, yan. Kasi actually, hindi naman ako bibili. Naririnig ko lang na naghahanap ng dahon ng sili. Ay, wala po. Lahat halos ng tindahan, walang dahon ng sili. At dahil daw mahal. Even ang pulang sibuyas, medyo mataas ang presyo. Ang marami ako nabili puting sibuyas. Yun yung available. No? Pero dun sa malaki-laking palengke, yan, merong mga pulang
sibuyas. Yun nga lang talagang medyo may kamahalan. Parang dati, pag namimili ako, yung 300 pesos na gulay, Kuya Ramil, parang pang isang linggo ko na. Yung binili ko kahapon. Oo, dati yun mga 300 pesos, parang pang isang linggo na. Ngayon, yung 300 pesos ko, pang 2 araw lang. Ano nga eh. Yung 2-3 araw lang. pakiramdam ko nga, parang pag ang pera mo 500, parang pang Wala ano nang ka na. value. Oo, baka parang dati pamalengke mo na yung Oo, yung pamalengke. 500. Ngayon, yung 500 mo, pang ingredients lang. Yes, pang ingredients lang. Kung isang putahe lang, halimbawa magtitinola ka lang or magsisinigang ka, medyo madami pag sinigang. Abutin ka ng 100. Abutin ka, 95 pesos ba? Simula mo sa sibuyas, kamatis. Talaga, aabutin ka ng, ano lang yun hindi pa madami yun. Ilan piraso lang yun. Ilan piraso lang yun. Dati, di ba, kung mamili tayo, kilo-kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo, di ba? Ngayon, di, piraso na lang. Kasi kailangan mong i-stretch yung budget mo. Yun nga lang, parang feeling ko, mas dumadalas yung bisita ko sa palengke. Dati kasi kung mamalengke ako, isang beses lang sa isang linggo eh. Ngayon parang every other day nasa palengke ako. Kasi nga parang hindi mo maitodo. Hindi mo maitodo yung pamimili mo dahil gusto mong tipidin. Diba? Gusto mong tipirin. Kung pwede nga lang, wag na tayong kumain. Diba? So, ayan. So, yan po yung may supply, pero medyo may kataasan po ang presyo. Pero sabi po ng DA, dapat daw hindi tataas sa 10%. Minsan hindi na ho natin naiisip yun. Hindi ka naman makikipag-away sa palengke kapag tinura na sa iyo ang presyo. Di ba, Kuya Ramil? No choice. Wala na tayong no choice. Wala na, no choice. Okay. And bukas, July 27 ngayon, 28 bukas, 28 bukas. SONA. Ayan, SONA na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang gusto nyo marinig? Siyempre tayo tungkol sa agriculture kasi 'di ba, ang campaign promise ni PBBM, no, nanahampan niya siya, ibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, 'di ba? Doon sa huling SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sinasabi niya doon, may progreso, 'di ba? May progreso sa pagbaba ng presyo ng pagkain. Pero ang tanong, ramdam ba talaga ng ating mga kababayan ang sinasabi nilang mababang presyo ng pagkain. So, mabuti, meron pong available na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero, ang sinasabi nga ng marami, para lang sa iilan. Hindi para sa lahat di ba? Hindi para sa lahat. Limited lang kung saan siya available sa mga kadiwa ng Pangulo. And piling sektor lang ng lipunan yung pwede maka-avail ng 20 pesos na bigas. No? And ang reaction nga nung iba, parang short-term fix. At saka parang dapat i-credit pa rin sa taong bayan kasi pera naman ng taong bayan yung pinang-subsidize nila, 'di ba? Doon sa sa murang bigas. Pero sabi nga natin salamat dahil may available po para sa mga mas nangangailangan nating kababayan. So, yan yung ating ang isa sa mga babantayan tomorrow. Kasi ang presyo po ng pagkain, isa po yan sa mga concern ng mga Pilipino, no? Yung mga tumataas na presyo ng bilihin ng pagkain. Ito po ay sa kabila ng ulat ng pamahalaan na bumabagal, diba? Or bumaba yung inflation rate. O sabi bumaba yung food inflation. Dahil dun sa pagmura nga ng bigas. Pero sabi nga natin, artificial lang yun Hindi talaga siya
tumutugon doon sa problema natin sa industriya po ng bigas. So, kung kayo po ang tatanungin, ramdam nyo ba, no? Ramdam ba ng inyong mga bulsa ang report ng pamahalaan na mababang inflation rate? And ano ba yung mga inaasahan nyo bukas? Makikinig ba kayo or hindi na? As expected, di ba? So, ayan. Pwede ko kayong mag-text, no? Magbigay ng mga reaction, komento sa ating pong mga balita today and doon sa sa Sona ng Pangulo tomorrow. And text ko kayo sa 0916-499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738. Yan po yung ating mga contact numbers, no, dito po sa ating himpilan. Po pwede din ho kayong iwan ng mensahe doon sa ating Facebook Live. No, ayan, merong mga nag-iwan ng mensahe, pa-shout out. Ayan, and ayan, may mga tungkol sa baha, Kuya Ramil. Oo. Ayan. Mamaya babasahin natin yan.